Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo taong 1991 ang pinakamatinding kalamidad na tumama sa Pilipinas. Maraming buhay ang nasayang. Winasak nito ang kabuhayan at mga ari-arian. Sa paanan ng Bulkang Pinatubo, mahigit 9,000 Aita ang ayaw lumikas. Evacuate the women and children first! Ayaw po namin talaga sana, madam, nga alisan yung aming lugar. At doon na po kami pinanganak, doon na po tumanda yung iba, at doon na rin po kami nagkaroon ng pamilya. Ayaw namin, at saka marami pong halaman. Marami kaming kinabubuhay doon, mga saging po, at saka mga kamuting kahoy. Lahat-lahat na po, kabuhayan po, na andun na. Yun po yung masakit sa aming loob na ayaw po namin alisan yung lugar na yan. Natatandaan pa ni Vic, noong mga oras na yon, halos madilim na ang paligid. Alam nilang anumang oras ay matatabunan na sila ng lahar mula sa Bulkang Pinatubo. Dahil ang bulkan po ay nakakamatay, pinili ko po yung sinabi ng ating mayor ng Olongapo noon sa Sir Dick Gordon. Sumama at sabi ni Sir, mamili ka, Vic, kung saan ka. Dito ka o sumama ka sa Olongapo. Naisip ko na safety kami doon sa pamamahala at lugar ni Sir Dick noon. Patuloy po yung suporta at na dumating din po yung mga Red Cross, madam. Nagdala sa amin ng mga palita, mga gamot, pagkain. Bagamat hindi pa natatapos ang trahedya ng Bulkang Pinatubo, hindi makapaniwala si Vic at ang mga kasamang Aita na mismong sa Olongapo sila papayagang manirahan ni Dick Gordon. Ito na yung angkop sa amin dahil may bundok, may sapa, may mga hunting forest. Dito na lang kami, kako sir. Doon po nag-umpisa, ginawa na po yung daan na, yung karsada, papunta sa resettlement. Binigyan po kami ng 100 hectares. Dito po yung 30 hectares yung home lot. Yung 70 hectares po, yun yung farm lot. At doon po yung katulad po ng ginagawa namin dito, yung pagtatanim, halos ganun din po yung ginawa namin sa amin doon sa binigay na lupa para tamunan namin, sir. Hanggang ngayon po, tuloy-tuloy po yun. Sa edukasyon, nakita rin po ni Sir, pinatayon agad po kami. Dahil kay Sir Dick Gordon, pinatayon po kami ng school. At sabi niya, Pao, hindi namin gusto rito. Sabi niya, Vic, ang tanga, lalong bawal ang tamad at saka tanga, sabi niya. Yun yung hindi ko makalimutan sa kanya. Kaya kami ngayon, talagang nagsisikap kami makapag-aral. Marami na po sa ngayon. May teacher na yung mga Aita ngayon dyan sa Karamlayan. Kaya yung sabi ni Sir Dick, totoong-totoo yun. Yun po yung talagang buhay ng Aita. Na may edukasyon, marunong magtanim. Ang walang kapagurang pagtulong ni Dick Gordon sa kapwa ay matagal nang nasaksihan ni Governor Rosa Rosal ng Philippine National Red Cross. Karamihan nga daw dito ay halos hindi alam ng publiko. One thing I like about him is that yung kamukha nila na magkasakit si Francis Magalona. Eh di syempre, kailangan niya platelets. Eh, those are very, very expensive. So nilapitan ko siya. Sabi ko, tulungan mo naman to, sabi ko. Oh, hindi ba artista yan, may pera naman. Ako, 8 anak niya. That's all I said. And from the time that he needed the platelets up to the time that he died, na nung natapos na, siguro ang nagastos niya may 600,000 pesos. At saka makita mo ang ginawa niya, ang passion niya, kamukha na lang. Pagka, halimbawa, meron tayong mga disaster ngayon. Hindi na yung magkakakapa-kapa. Ayon pa kay Governor Rosal, bukod sa modernisasyon ng Red Cross o pagkakaroon nila ng 62 ambulansya, 4 na rescue trucks, 4 na medical motorcycle, magaling din na fundraiser si Dick Gordon. Maging ang kanyang talent fee sa Safeguard commercial kung saan siya ay endorser ay ibinigay nito sa Red Cross. Look for brand ambassadors. We look for people that are consistent with the brand image and have a degree of credibility that fits that brand. With Safeguard, which is an antimicrobial soap and which is a product of the people and which is out to take care of people's health.
someone like Senator Gordon, who is also the chairman of the Philippine Red Cross, was a perfect fit because a very giving man and felt that any type of proceeds of that should go to the advocacy involved. Ang pagsaserbisyo sa kapwa at malasakit ay matagal nang nasa dugo ni Dick Gordon. Sa loob ng mahigit 40 taon, kasama natin siya sa lahat ng unos na ating pinagdadaanan. Hindi tayo iniiwan. Sinabi niya, he tells all of us, I can lose being a senator, but I cannot lose being a volunteer of the Red Cross. Naku, talagang, nung sinabi niya yun, talaga napaiyak ako. Kasi ako ang passion ko sa Red Cross. Kung anong passion ko, ganun. Kaya siguro kami nagkakaintindihan. I respect him, I love him, and I know whatever I feel for him, he feels it also for me.